Isang magandang gabi sa ating lahat mga idol. Pasensya na sa boses. Medyo tinamaan po tayo ng sipon dahil gumawa tayo ng side by side na smart inverter na rep mga idol na LG brand. Nag-vacuum tayo at saka nag-blower. Nakalimutan natin magmas mga idol, medyo ininda ng ating ilong, pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Ito mga idol ang pag-uusapan natin. Dahil wala po tayo kanina maghapon, dahil umattend po tayo sa kasal, kinuha tayong ninong kasi mga idol. Tumatanda na talaga, nagiging ninong na, kaya iniwan na lang ito, na tanggal na yung cover mga idol. At hindi natin natanong kung anong naging problema nito, kung anong concern ng kliyente natin, dahil nagtiwala na lang sila at iniwan na lang. At malaking pasasalamat natin sa nag-iwan nito, na wala tayo, dahil tiwala po sila na magagawa, makukumpuni po natin yung ipinagagawa nilang gamit kahit hindi na po natin sila natanong. Pero ang mahirap na part doon, pagka hindi natanong ang kliyente sa aming mga technician, pagka hindi po namin natatanong kung anong concern ng kliyente, ay mag-check po kami ng buong unit, stage by stage. Samantalang kapag natanong si kliyente, ay alam na po namin agad kung may initial idea na po kami agad kung saan po namin siya kakalikutin o gagalawin. Bagamat ganon mga idol, hindi man natin nakausap o na-interview si client, ay may paraan pa rin po dyan. I-check natin lahat ng part. Kunti lang naman ang part nito. Kung ano yung makita natin, parts pala, kung ano makita natin na may diferensya base sa mga aspect o mga data sheet ng mga pyesa, ay madedetermine pa rin natin kung anong naging sira mga idol. Pansinin nyo mga idol, no? Stuck na siguro ng matagal ito, at wala pang sign na nanggaling sa atin, kasi nilalagyan ko rito ng pangalan ng ating shop at yung date kung kailan po natin ni-repair kapag damaan na po rito sa atin. Ito hindi pa mga idol, wala, kahit dito wala din. At ang model pala nito mga idol ay ito, DC12B 99,900W na fish stunner. At ito ang kanyang laman mga idol. Konting i-review na rin. At hindi natin alam kung gaano ito kalakas, kaya titignan natin kung makakayanan natin makumpuni. At saka natin titignan kung gaano yung intensity ng kanyang output. Okay, dahil malikabok mga idol, ay ibabrush muna natin. Ito pala, pansinin mo to. Kaya nung mapapansin nyo dyan mga idol, pakifocus mo, may senyales ng ito, basa. Hindi natin alam kung tubig ito o ano. Medyo madikit siya mga idol eh. At yun, ito makikita na natin dito sa konting visual pa lang, visual troubleshooting, ay mapapansin nyo na yan, no? Kita mo to, kita yan. Yun,
may sunog na board o pattern mga idol. O sige, step by step troubleshooting muna natin bago natin linisin para mas mabilis mga idol. Para sa konting tips, tutorial na rin at karunungan kung paano natin i-repair ito. At sa mga gustong mag-DIY na may kaalaman sa ganitong pagre-repair mga idol at hindi pa kasi kabisado, tsagaan nyo lang panoorin mga idol at ibabahagi ko sa inyo ang mga step kung paano ito i-repair. Hindi mo nang ikakabit sa baterya at wag i-on kasi nga magcha-charge. Kung okay yung kanyang driver, inverter driver mga idol, magcha-charge tong capacitor na ito. Pag nag-charge yung dalawang capacitor na ito, ay mataas ang output po niyan. Pag nadali o nahawakan ninyo na hindi nyo na-discharge, ay maaring masyak po kayo. Ganun man, ay may paraan din para i-discharge ang capacitor. Kung halimbawang tinesting nyo na siya, mga idol, at na-charge nyo yung capacitor. Kung halimbawang hindi sira yung kanyang inverter. Ganito lang ang ginagawa ko dyan mga idol. Meron akong 200 ohms na resistor block. 220 ohms. 15 watts na resistor block. Yan ang ginagamit kong pang-discharge ng capacitor. Ito lang, ganyan lang mga idol. May dalawa siyang paa dyan. Ayan, titignan nyo yung tapat ng capacitor, makikita nyo yung dalawang paa. Tig-isa dyan mga idol, i-discharge nyo. Magkakaroon ng sparking yan. Pag na-charge lang ha, o naikabit nyo na sa baterya at na-i-on nyo na siya sa switch. Yan, magkabilaan. O pagkatapos nun mga idol, na-discharge na yan, kahit hawak-hawakan nyo na siya. Okay, sana naging maliwanag tayo doon mga idol ha. Pero kapag hindi nyo naman naikabit na sa baterya at hindi nyo siya na-i-power, na-i-on o na-i-switch, ay wala pong problema yon kasi nadi-discharge naman yan ng kusa dahil merong discharge circuit dito mga idol. Ito, mapapansin nyo dyan may 300 isum mo. May kulay yan na orange yellow, 330 ohms yan. Dalawa yan mga idol, nakaparallel dito sa dalawang kapasitor, magkabilaan yan. Unti-unti niyang i-discharge itong laman na ito, kaya laman ng kapasitor na ito. Kaya kapag hindi nyo na naikabit sa baterya at matagal nang hindi nagagamit, discharge na po yun dahil may discharge circuit po siya. Kaya lang, mabagal lang po kasi mataas yung resistor, yung value ng resistor na ginamit. Hindi kagaya po nito. Mabilis ang pang-discharge ito dahil mas mababa po resistance ito. 220 ohms. At malaki ang kanyang wattage. Gaya nga ng ginawa ko kanina, ganun ang gagawin ninyo mga idol. Ngayon, ito troubleshoot na natin ito. Dito ka. Kunin ko lang yung salamin ko. Para sa konting kaalaman. Halos pare-parehas na po ang circuit diagram nito mga idol. May konting nadagdag lang at depende doon sa ginamit kung ilang pin na PWM o control card. Pag nakabisado nyo na isang circuit board nito, konti na lang po ang diferensya niyan. Lahat na po yan sistema, nagbabago na lang dito sa mga laki at value ng mga parts, laki ng transformer, ang ginamit na SCR, ang number na ginamit sa MOSFET, doon na lang nagbabago. Pero sa circuit mga idol, halos pare-parehas na po yan. Okay, marami na ako masyadong nasabi. Pero ganun po talaga, pagtiyagaan lang mga idol. Kung bakit po may sunog dito. Yan, diyan po tayo mag-umpisa kasi dito na tayo nakakita ng parang may problema. Kaya dito na po tayo mag-umpisa.
ito po yung driver MOSFET ng inverter side. Ayan, mga idol. Galing po yan doon, i-drive nito, pabalik po dyan, meron po yung threshold voltage para i-drive niya ang high frequency transformer at magkaroon naman po ng output na i-convert ng kanyang dalawang diode para sa full wave DC at i-filter naman ng dalawang capacitor na ito para tumaas po yung kanyang output. Okay. May mga nakalagay na po sa internet. Ngayon, search nyo na lang yung mga initial diagram o basic diagram po ng ganitong mga stunner o fish stunner, inverter fish stunner. At yung circuit po nito, yung driver niya ay nandun na rin po. MOSFET po ito, mga idol. Familiarization lang ang pagtitest dito. Tignan mo nga kung makikita mo pa. Ayan, dyan. Lagyan natin ng puto. Ayan. Kasama yung pagtitest natin. Nakikita ba? Kaya gagamit tayo ng analog para mas mabilis, mga idol. Yung may iba, hindi gaano pang alam yung sa digital. Dito ay parang diode lang sa kabila nito, mga idol. Ang drain at source ay parang diode. Dahil N-channel ito, ang dapat na nasa red probe ay sa gitna. Ayan, mga idol. Tapos yung sa bandang kaliwa nyo ay yung po ang kanyang source, yun po ang magiging negative probe ninyo. Ayan, makikita nyo doon, mga idol, parang reading lang ng diode. Lahat yan ay pare-parehas na yan, mga idol, ang reading. Tignan muna natin yung tester natin. Okay, medyo kulang. Okay, pare-parehas na yan, mga idol. Dahil may sunog doon, maaring may nag-leak o may nag-short dyan sa apat na driver na ito, kailangan po nating i-reverse yan. Dapat ito, sa drain ninyo, kung ilalagay nyo yung negative probe, ay, at yung positive probe naman ninyo, sa may source, ay wala po dapat palo yan. Yung pitik niya na yon ay sa capacitor lang po yun. Okay. Ayan, apat na yan ay wala po tayong nami-measure na kahit na konti man lang resistance. Dahil nakatayo po yan, kaya medyo umangat lang po ng konti yon. Para makasigurado pa po kayo na walang problema, lahat ng itong kanyang MOSFET driver ay pupunta naman po kayo ngayon sa kanyang gate at drain, mga idol. Ang gate nito ay nasa bandang kanan. Ito. Positive probe at ang negative probe nyo ay sa drain. Yan. Wala ding resistance yan, mga idol. Wala. Yan ang good. Yan ang good. Good din. At good din. Hindi tuloy natin malaman kung bakit bumigay ito. Ito, hindi pala nakakabit ito, mga idol. Ayan, putol. Kaya uulitin natin to. Baka itong may damage. Okay, wala naman, mga idol. Normal lang naman yon. At ang resistance ng dalawa na ito ay dahil dito sa gate resistor niya na may value na 20 ohms, mga idol. 10 ohms lang pala. Yan, 10 ohms.
wala naman siya nasurog na driver gate resistor. Ibig sabihin, nag-high conduction lang po ito. Kaya, pwede po nating idugtong ito at subukan po nating ikabit sa baterya. Pero para makasigurado tayo, tignan na rin natin yung polarity protect niya na dalawang MOSFET. Ganun din ang senaryo mga idol, ang pag-check sa kanya. Kasi MOSFET lang din ito. Ayan, good yan mga idol. Okay, sana nakakuha kayo ng konting tips doon kung paano i-check ang kung may shorted ang kanyang MOSFET driver. At itatry po natin yang idudugtong yung putol na yan, tapos check natin yan sa may supply. Pero bago tayo pumunta ron, meron pa tayong isang i-check dito mga idol, yung kanyang output. Ito po ay SCR. Gumamit siya ng BT 150 to 600R. Yung iba TYN mga idol, pero ito Triac ang ginamit. Pero halos parehas lang po sila ng SCR. O halos SCR din yun. Correct me if I'm wrong na lang mga idol. Disclaimer na lang kung nagkamali tayo. Ayan, yung reading na yan mga idol, itong parang diode na ito ay normal. Ayan. Pag reverse mo, may konting resistance po yan. Sa MT 1. At pag i-charge nyo ito, reverse pala ganyan, yung forward, pag i-charge nyo po itong center nya ng negative probe, ito halimbawa ganyan, walang resistance yan, pag i-charge nyo po yan, pag ganon, at bibitawan nyo yung isa, ay may palo po doon. Ibig sabihin, ay okay siya. Ulitin po natin, positive ay forward bias, dito sa kabila wala, kailangan idikit yung ganon magkasama mga idol, at bibitawan nyo yung isa, yung bandang kaliwa. Pagka hindi po bumitaw yon, yung reading doon, ibig sabihin okay po yung kanyang SCR. I-reverse nyo yan, wala, at itong gitna at gilid wala din, goods po yan mga idol. Kaya hindi natin tuloy malaman kung anong naging problema nito. I-check na rin natin yung kanyang capacitor mga idol, at yung continuity ng kanyang volume control. Dahil hindi naman natin nakausap si client, hindi natin alam tuloy kung anong problema nito. Yun lang naman ang nakikita natin dyan, na parang may sunog at talagang bumigay yung kanyang pattern mga idol. Check na lang natin yung kanyang volume control sa continuity o frequency controller. Ayan, okay naman siya mga idol. Sa isang side, pasensya na po. At medyo sumisingot-singot tayo dahil sinipon nga. Okay naman yan mga idol. Pagka nilagyan na natin to ng supply at wala pa rin mga idol, ay titignan natin yung kanya namang DB3. Ito mga idol, oh, yung kulay blue na yan, yan, parang magkasalubong na diode ang legend yan mga idol. Pag tinanggal nyo yan sa PC board, ay mag-measure kayo dyan sa resistance. Kahit sa 10K wala kayong makukuhang resistance dyan, infinite siya mga idol. Yun po ang good. At ang tawag po yata dito sa magkasalubong na diode na ito, wala tayong hindi na i-drawing, hindi natin na i-drawing. Ang tawag po dito ay diac mga idol correct mo ulit, correct me if I'm wrong.
Disclaimer na lang, mga idol. Matanggap naman tayo ng pagtutuwid at hindi naman po tayo perfecto. Minsan nakakalimutan natin yung mga pangalan ng pyesa, pero alam po natin yung gamit. Ngayon, check po natin yung kanyang cooker capacitor o output capacitor. Ito, mga idol. Ang value nito ay 475, 4.7 microfarad. Dito na lang po tayo gagamit para mabilis. Ito kasi may capacitor tester po ito. Capacitance checking, nabubulol na naman tayo, checker. Kaya ito na gagamitin natin, mga idol. Yung umilaw yun, hindi pa natin nakabisa yung ating tester. Okay, measure natin dyan. Pakitandaan lang na may 5% lahat ang mga ito, mga idol. Kaya hindi man umiksakto dun sa sinabi natin, ay may tolerance po yan. Hindi natin ito pala. Yan, nakikita natin dyan yung value nya. Nasabi ko na yata kanina, mga idol, kung ilan. Mali yung ginamit natin probe, mga idol. Sorry, pasensya na. Kahit magkabilaan naman to ng paa niya, mga idol, ganun pa rin ang reading nyo dyan kasi AC capacitor naman ito. Ayan, 4.3. Sabi ko kanina, 4.7. Pasok pa rin po yan sa tolerance sa 5% po niya, mga idol. Reverse natin, ganun pa rin po lalabas dyan. Okay, good naman po yun. Ihinang lang po natin ito at subukin po natin. Ito pala, mga idol, may napansin tayo rito. Ito yan. Yung kanyang power switch o power on ng kanyang system, mga idol. Ito yon. Papunta po yan supply. Tignan natin para bahagi natin yung kanyang circuit. Ito ang supply, papunta positive ito, mga idol. Ayan, papunta po ang supply na ito para mag-trigger yung kanyang control card. Supply po yan ng control card. Yun po yung pinipindot nilang switch. Kumalas po ito, mga idol, yung jack niya, yung terminal niya. Ayan, nakita ba? Sumunga. Yan, maaring yan pang isang problema niya, mga idol. At yun din, may kumalas din dito. Ayan, mga idol, sa kanyang frequency controller o volume control. Hinangin din po natin yan, mga idol. At yung naputol na sinasabi ko doon. Okay, ganito lang. Tsaga-tsaga lang, mga idol. Para kahit pa paano ay makabahagi kami sa inyo ng step by step troubleshooting sa unit na fish stunner, mga idol. At mga kakalikot. Okay. At ganito lang yan magdugtong. Kaskasin lang natin yan na maigi para matanggal yung kalawang niya. Sana na isusum para nakikita nila yung ginagawa natin. Para kahit na hindi gaanong maliwanag yung ating pagpapaliwanag, maliwanag na pagpapaliwanag pa, ay kita naman nila yung ginagawa natin. Kaya yan, mga idol, hinangin na natin siya. Yan na, parang umiiyak tayo, mga idol.
Pero yun na nga ang sabi ko, nadali tayo. Sana hindi magtuloy ito sa trangkaso. Yung kinapalan na lang natin yung lead niyan mga idol, kasi putol nga yung pattern. At i-reheat na rin natin ito mga ito. Ang initial conclusion ko rito mga idol, kasi nakuha naman na natin lahat yung data niya. Ang initial conclusion ko po dito kung bakit walang output o bakit pinagawa sa atin dito ay baka walang output o meron silang naamoy na nasunog dahil nga po dito. Kaya po dinala rito para ipagawa. At itong nabasa naman na ito mga idol, baka nabuhusan lang nila ito o may natabig sila na nandyan sa tabi nito at medyo nabasa. Pupunasan na lang natin yan para mawala. Linisin na lang po natin mamaya pagka okay na siya mga idol. Okay, madikit yung naibuhos sa kanya mga idol. Okay, kukonnection lang natin. Double check. Hinang naman na natin siya. Double check ko lang mga idol. Ito may daanan ng tubig. Parang may corrosion. Tanggalin na lang natin yan. Okay. At atin siyang ikakabit sa battery. Install natin ang unit. Kaya nga nang sabi ko kanina, yung jack na ito na nag-loose ay dyan yung switch mga idol. Yan. At ang terminal ng output niya ay ito yung dalawang ito. Okay, ito nakaset up na siya mga idol. Kabit na natin sa baterya. Pansinin nyo dyan kung ilaw. Ayun, umilaw. Ibig sabihin, wala po siyang nare-read na shorted. Ikaw mo nang lumayo. Dito ka muna. At titignan mo kung may uusok. Pipindutin natin. Lapitan mo na. Okay, sana walang usok. Pero kapag may problema, uusok naman yan talaga mga idol. Pero sana wala. Layo lang natin yung kanyang output terminal sa heatsink. Try natin mga idol. Oh, yan, wala. Wala siyang output mga idol. Iyon, hindi lang pala nag-contact. Ito, hindi lang nag-contact dito. Umandar na yung kanyang cooling fan. At ayan, tumigil na ulit. At ating ulit na i-switch. Ayan, pansin nyo may tunog na doon mga idol ha. Naririnig ba? Ilapit mo. Iyon, may tunog na mga idol. At doon ay mapapansin nyo ay may output na rin. Ayan mga idol. Pero hindi natin alam kung tama yung output na yan pag hindi po natin binago itong kanyang controller. Pag nagbago po ang frequency doon, big sabihin okay na po yung sistema niya. At yung PWM o yung control card ay okay na rin mga idol. Ayun o, lumakas. At ulitin nating ibaba para sa mas mababang frequency. At yung ripple niya ay magiging mababa rin. At mapapansin nyo doon ang outcome niya mga idol. Ayun. At ulitin nating itaas. Sagad. At ating ulit isi-switch. Ayun. Nagbago siya mga idol.
Ibig sabihin nito, okay na ito mga idol. Yun oh. Kita ba? Alright. Okay, tanggalin natin sa battery. Tsaka natin pindutin ito para ma-discharge. Para makasigurado tayo, ay atin ang pagdikitin yon. At para kahit na anong hawakan pa natin dyan, ay wala nang voltahe mga idol. Para makasigurado kayo, ito pa, isa pa nito, bago kayo mga likot, nandyan yung dalawang capacitor na sinasabi ko kanina, isum mo para makita. Yan, ito yung saka negative side, yan, at yung sa positive side. Pansin nyo, wala nang spark mga idol kasi pinagdikit natin yon. At bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung sinasabi ko kanina na mag-i-spark kung naikabit nyo sa battery at na-switch nyo pag gumana yung system. Ito yun mga idol oh. Walang load, yan, umandar. Tanggalin natin sa battery. Tignan nyo mga idol ha. Dito sa may dalawang capacitor na ito, magkakaroon ng spark ito. Ayun. Kita ba? Lapitan mo kasi. At isum mo. At dito rin sa isa, may spark yan. Wala. Ulitin natin mga idol. Medyo mabagal yung ating camera videographer. Ulit. Lapitan mo na. Huwag ka na lumayo. Pindutin natin yung switch. Yun, nag-load na siya. Pero walang load sa output. Tanggalin natin sa battery. Pinitawan na rin natin yung switch. At i-discharge natin yung capacitor mga idol. Yun. Pansin? May spark. Oh. Ganon katindi ang voltahe niyan. Maliit lang yung capacitor pero ang charge niyan mga idol ay mahigit 200 volts hanggang 300 volts. At pag nahawakan nyo yun, DC yun mga idol ha. Pag nahawakan nyo yun, sigurado masashock kayo mga idol. Ngayon pag na-discharge nyo na ng ganon, kahit na ano pang hawak nyo dyan, ay wala na yung kuryente mga idol. Okay. Ayos pala ito. Gamit nilang ito mga idol. Medyo mahina nga lang. Depende kasi sa high frequency transformer na ginamit. Medyo maliit po yung kanyang perit. Kaya mahina din ang output. At ang capacitor niya, medyo mababa lang din. Yung DC converter niya, ay tignan natin yung capacitance niya. 33 lang mga idol ito. Yung iba gumamit ng 47, 68, at 86, tapos 100 volt, ay 100 microfarad. Ito 33, pinakamababa kasi itong nilalagay mga idol. Pero yun talaga ang design nila. Yun nakamatch dito sa perit na ito mga idol, para hindi ma-overload ang system. Okay, yun lang pala naging sira nito mga idol. Siguro ulit sa conclusion ko, lapitan mo. Kaya nasunog ito mga idol, nag high conduction itong isang MOSFET. Bakit hindi mo pinalitan? Iyon ang katanungan. Hindi pa naman siya sira mga idol, nag high conduction lang. At nagkataong yung kanyang pattern, papansinin nyo mga idol, oh, nag high current conduction lang. Lapitan mo. At nagkataong dito sa linyang ito mga idol, kung papansinin nyo, manipis lang yung wire na karugtong niyan o yung pattern. Kaya yan lang ang nasunog kasi yan ang pinakamahinang part ng kanyang pattern mga idol. Hindi yung kanyang MOSFET o tama, MOSFET ang mahina. Nag high conduction itong MOSFET, lahat yan, pero mahina lang kasi yung daanan ng current.
Kaya ang bumigay ay yung pattern. Kaya nasunog doon banda. Hindi yung MOSFET ang mahina, mga idol. Sana nagkaroon kayo ng idea dun sa nabanggit ko na yon. At kung bakit walang lumalabas na output o hindi nila mapag-power o hindi gumagana yung control card dahil naglulus din ito, mga idol. Kasi kumalas yung hinang ng tatlo na yan. At ganun din dito sa kanyang frequency controller o tinatawag nilang volume control. Yun lang ang mga naging sira, mga idol, o naging problema. Sa pyesa, wala tayong pinalitan. Ganun po mag-analyze ng ganitong circuit, mga idol. Sana may napulot kayong konting tips, konting karunungan at kung paano i-troubleshoot, i-repair. Yung mga don'ts and does na dapat pagtuunan ng pansin bago kayo magkumpuni ng ganito, sana ay nasabi ko yung iba. Para naman lahat tayo ay mahilig magkumpuni na wala pang background, ay lahat tayo maging ligtas sa paghawak ng mga ganitong mga high voltage na equipment o mga unit, mga idol. Okay, hanggang dyan. Maraming salamat po sa inyong mga pagsusubaybay. At muli kaming nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong suporta. Sana huwag kayong magsawa, mga idol. Suportahan ninyo ang aming page. Pa-like naman, pa-subscribe. At kung pwede ay pakipalo po para sa mga susunod po nating update ng mga pag-tutorial at pagkukumpuni. Para makapagbahagi po kami sa inyo ng konting karunungan at may bahagi po namin yung aming konting kaalaman para sa pagre-repair po ng mga ganito. Sana naging kapaki-pakinabang po ang aming mga pagbibideo at nakatulong din po sana sa mga gustong magkaroon ng karunungan at kaalaman sa pagkukumpuni ng mga ganitong gamit. Okay, hanggang dyan, mga idol, magandang gabi at magandang buhay sa ating lahat. Maraming salamat po.